Marcos Jr. Humanda ka sa pasabog nito ni Hitad, ang tinaguriang buger ng bayan. Queen of all fake news. May tumama din sa kanyang sinabi. Kaso nga lang, mali-mali lang yung detalye. Yan ko, may bagong pasabog ang lola nyong Hitad, mga kababayan ko. Kaya Marcos Jr. Humanda ka sa pasabog nito ni Hitad. Ang tinaguriang buger ng bayan. Ang tinaguriang buger ng bayan. The queen of all fake news. Sa wakas, may tumama din sa kanyang sinabi. Kaso nga lang, mali-mali lang yung detalye. Kaya yung mga nagbabagang balita, pasok! Eto mga kapatid, unang benga pa lamang ay siguradong katatawanan na. Joke time ba ito? Pwes hindi mga kababayan. Eto na, pasok! Sa kasalukuyan ay nag-aaway-aaway sila sa Malacanang. Oh, di ba? Nagapasok pa lang ni Inday, mga kababayan ko. Fake news kagad, nag-aaway daw. Ay! Inday, dili lang ikaw ang merong okay? Makinig ka, Inday, ha? Dili lang ikaw ang may puting ahas sa loob ng palasyo. Ha? Unang tirada mo pa lang, Inday. Tignan mo, ha? Tirada niya pa lang, ha? Sa kasalukuyan ay nag-aaway-aaway sila sa Malacanang. Nag-aaway-aaway daw sa Malacanang. According to ayan na. According to may puting ahas. Akala nyo, kayo lang, ha? Meron ako, white and orange na. According to my white snake and orange snake in Malacanang. Ayan. Ang issue mo, nag-aaway-away. Itong dinadamay mo si Martin na wala namang kinalaman sa problema mo. Dinadamay mo si Ridaw na wala namang kinalaman sa problema mo. Nag-aaway-away daw itong si Martin at si Kalbo. Ayan na, ini-issue niya. Tatawa ako dito. Sobra nakaka-lurky, mga kababayan ko, di ba? Si Barbie gumawa ng legacy, di ba? Tuloy natin. Unang bitaw pa lang fake news na kagad di ba? Particularly sa presidential communications, nagbabardagulan sila at baka magsabunutan na si Patricia Martin at si Rocky, okay, yung kalbo. Uy, pinangalanan na. Rocky, totoo ba to, Rocky? Totoo ba to na nagtatalo daw kayo? Pero ang sabi, according to my white snake and orange snake, hindi nagtatalo yung dalawa. Itong si Kalbo, binabakbakan na ngayon ng mga kapwa niya vlogger. Correct me if I'm wrong. May mga vlogger nang umaalsa dito sa grupo ni Akla. Walang kinalaman si Martin doon dahil hindi naman nakikialam si Martin sa mga vlogger. Ayan na, correct me if I'm wrong. Hindi nangingialam si Martin doon. Ang bumubugbog dito kay Akla ngayon yung mga vlogger. Ayan na, yung mga vlogger. Vlogger na hawak niya. Okay? Kagaya ni nabalitaan nyo ba yung binlag ni TPL3, mga kababayan ko, di ba? Si Maureen, 20k lang daw binigay sa kanya. Kalahating milyon daw di umano yung kinulimbat, di ba? Walang inalaman ng PCO. Ngayon, sige, tuloy natin. Paano dito sa bugmutan, takina walang buhok? Ayun na nga, fake news ka nga doon, Hitad. Kasi paano naman sasabunutan ni Martin yun? Kung magkataon, wala namang buhok si Akla. Alam niyo itsura ni Akla? Para kayo nakakita ng ng native na itlog. Alam niyo yung native na itlog, mga bakla? Ito si bakla, pag nakita niyo yan, parang native na itlog, mga kababayan ko. Ang pogi-pogi. Ang pogi-pogi, balbasarado, tapos lalaki ang gusto. Oy Bax. Hindi ako nagpangalan sa iyo Itong si Binibining Hitad ang nagpangalan. Okay? Nagapugi-pugi mo daw sa Malacanang, nagagawa po ka daw, nagpiling ka daw na na empleyado.
Tuloy natin. Oy, Patricia Martin, paano mo nasabunutan si Kaki-Raki mo? Dahil walang pabuhok nga eh. So anyway, you know what? Ang baboy ng mga to. At demonyo lang po ang gumagawa nito. Sabi ni O talaga, totoo yan. Totoo yan, Maharlika. Hindi papatol si Martin sa mga mabababang uri na ganun. Ikaw nga hindi nga pinatulan eh. Tapos gusto mo pa patulan niya patulan niya pa si Kaki-Raki, mga kababayan. Kung sa'yo nga hindi pumapatol si Patricia Martin eh. Tapos gusto mo papatulan niya pa si Kaki. Alam mo, hindi gagawin ni Martin 'yon. Okay? Kasi nakasama ko na si Martin eh. I know, alam ko ginagawa niya. Hindi niya pag-aaksayahan ng panahon yung mga atake mong ganyan. Kasi, ang totoo, hindi si Martin ang umaatake. Ba't hindi mo sabihin yung mga vlogger na nag-aalsa sa kanya? Nag-aalsa doon kay Akla, mga kababayan ko. Oh. Yeah, para malaman ng mga kababayan natin kasi mahirap naman pag hindi nyo alam. Tapos hindi nyo ilalike yung live streaming natin, ha? I-like nyo to. Okay, i-like nyo to. I-like nyo yung live streaming natin ngayon, mga bakla. O, sige, tuloy. Tuloy ang drama. Go! Coach, yes, desperado sila palanda. So dahil inulat ko sa inyo na ang dugyot trolls or Ensimada trolls, kasi they're not vloggers at all. Ngayon, Ensimada vloggers, you will understand na yun yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Huwag nyo nang i-search yun, Rubik's Cube, walang kwenta sa mundo yun. Ay, naku mo, ang sarap makita nito. Ano kaya itsura ngayon ni Akla pag nakita ko siya? Masasaktan to, promise. Pag nakita niya ako, Diyos ko, Akla, pinangalanan ka dito. Chinorba ka ni Hita. Diba bestie mo to dati? Diba? Diba bestie mo to dati? O ngayon, ano na nangyari, Akla? O, go. Diba? May albayaran. At sila po, ang mga dugyot na ito, yung mga Ensimada na tumatanggap. O, mga Ensimada, mga dugyot daw kayo. O, nung nakaraan, pinupuri-puri kayo nito. Ginagawa kayong santo-santo. Ang ending ngayon, bigla na kayong binabanatan. O ngayon, sinaniniwala na kayo sa sinasabi namin sa inyo. Someday, huwag kayong magtitiwala dyan dahil uupakan din kayo niyan. Hindi na ako magtataka someday, mga kababayan ko, ilalaglag niyan si Sas, ilalaglag din niyan si Pebbles. Ay, si Pebbles, nilaglag pala niya na pinanlimos niya ng trabaho. Diba? O, tuloy natin. Ang pera galing kay Bukangkang, galing sa Presidential Communications, galing kay Lacheloy, galing sa kanila lahat, galing kay Lisa, galing kay Kuting, ay kalaban ng bayan. O, saan ba lahat galing? Ano ba? Ang daming pinanggagalingan. Kahit presidente si PBBM, walang access sa pera si Pangulong Bongbong Marcos. Ang magagawa niya is to approve, mga kapatid. Second, di ako mapapagod magpaliwanag sa mga pasabog nito. Second, si First Lady Lisa walang access sa pera ng taong bayan. Hindi rin siya pwede mag-approve dahil First Lady lang siya. At ang katrabaho niya, asikasuhin ang kanyang asawa. Okay. O, si Ridaw, si Emerald Ridaw. Okay, si Miss E. O, paano magkakaroon ng access sa pera ng PCO yun? Wala naman, hindi naman niya hawak ang pondo ng ng organization nila. 'Di ba? Second, ASEC si Martin. O, may access ba sa pera yon? Wala ring access sa pera yon. Mga kababayan ko, hindi rin magkakaroon. No? Si Attorney Cheloy, may access ba? Ipapa-approve niya pa rin kay presidente yon. 'Di ba? Bakit? Kala nyo madaling maglabas ng pera sa gobyerno para masabi nito ni Hitad na kinukuha at kinakamkam ang pera daw ng taong bayan? Walang katotohanan yan. Bago ka makapagpa-approve sa gobyerno ng budget mo, katakot-takot na dandadaanan mo yan. Kailangan alam ng COA kung ano bibilin mo. Kailangan detalyado. For example, bibili ka, maglalabas ka ng pondo para doon sa camera na gagamitin sa PCO. Kailangan ipapa-approve mo pa ngayon kaganito yan. Ipapa-approve mo pa dito hanggang sa makakuha kayo ng perfect na budget. Maraming pagdadaanan yan. Hindi basta-basta bago ka makapagpa-approve. So, paano masasabi nito? Yung budget, bibigyan mong budget yung mga vlogger? Doon pa lang, hindi na mag-a-approve sa lahat yan eh. Kaya ang laki kasinungalingan ng sinasabi nito. Kung taong gobyerno, kasi yung problema kasi, kung taong gobyerno kayo, ako hindi ako taong gobyerno, pero alam ko yung process. Alam ko yung ginagawa, di ba? Kasi bakit, mga kababayan ko, nagkaroon ako ng pagkakataon na dapat magtatrabaho ako sa OWA.
Kaso ang problema mga kababayan ko, di kami magkasundo ng direktor doon kasi na masyadong bossy yung direktor doon sa OWA. Kumbaga wala sa lugar yung pagiging perfectionist niya. Hindi kami nagkasundo. So ready na yon. Alam mo sabi ni Arnel Ignacio sa akin, ano mga kailangan mo? Ito po kailangan ko, ito po kailangan natin, ito po kailangan natin. Kala ko on the spot bibilin namin. Hindi pala mga kababayan ko, ipa-approve pa pala yun. Mayroon pang pagdadaanan. Mga kababayan ko, alam nyo, nagprint pa ako ng gimbal. Nagprint pa ako ng Osmo na gagamitin na microphone. Nagprint pa ako ng mga Kumbaga lahat ng equipment na gagawin namin is piniprint pa. Hindi basta-basta. Tapos ipapa-approve pa yun. Kailangan tama at yung presyo hindi kulang. Mga kababayan ko, ganong katindi. Mga kababayan, kaya hindi basta-basta maglabas ka ng budget ng pera ng taong bayan. Kaya ngayon pa lamang pinaliliwanag ko sa inyo ang laking kasinungalingan nung sinasabi ng babaeng ito. Na ito daw si Ridaw, si Lisa, si Martin, si Pangulo, ayan ay nangangamkam ng pera ng taong bayan. Lahat ng mga binanggit na dyan mga kababayan ko, walang access. Alam nyo, approval lang ang ginagawa ng Pangulo kung dapat manggastusan to. Ay, common sense. Masyado kasi kayo naniniwala sa mga sinasabi nito na pabibo kung tutuusin. Pero kung maiintindihan nyo yung logic na ginagawa ng gobyerno natin, maiintindihan nyo step by step yung process. Mga kababayan ko, mauunawaan nyo na sinungaling to. Diba? Kasi ang hirap sa iba, paniniwalaan, ay nangangamkam ng pera ng taong bayan. Pag sinabi lang nangangamkam, manghihilig sa chismis. Diba? Pero ang hindi chismis mga kababayan ko ang hindi chismis mga kapatid, yung ginawa ni Kalbo. No? Totoo siguro yung ginawa ni Kalbo na di umano mga kababayan ko nagsulisit. Pero ang alam ko talaga nagsulisit. Para naman po sa mga vlogger yon. Kasi nagkaroon ng gathering. Diba? Yun yung solicitor general na sinasabi ko mga kababayan ko. Pero tuloy natin kung ano man pasabog nito, ayoko pangunahan si Hitad. Kasi, imbes na mapunta sa mga proyekto ng gobyerno, napupunta sa kanila. Kaya po sila nag-away-away dahil ayon sa ating pinaka-reliable na informante sa loob ng Malacanang. Wala kang reliable sources sa Malacanang. Ang reliable na hinahawakan mo yung sinend sa'yo ng dating Ensemada vlogger. Correction! Wala kang reliable sources sa Malacanang. Ang pinanghahawakan mo lamang ay yung sources na ibinigay sa'yo neto ni vlogger na dating Ensemada na sinasabi mo. Okay? Napaliwanag ko na sa inyo kung bakit nawala yung vlogger na yun kasi pinag-initan nung mahaba ang buhok. Mga kababayan ko, pinagtripan. Diba? Yan ang pinaka yan ang pinaka matinding malalaman ninyo. Now, the question mga kababayan ko, ano ang basihan nito ni Hitad na magpapatunay na ito nga ay binabayaran sila? Diba? Kasi unang-una, ang pinupunto mo lang lagi itong si Kalbo. Kasi si Kalbo lang yung napunto dun. Si Kalbo lang yung sinin sa'yo. Si Kalbo lang yung ginawang ka na, si Kalbo lang yung napunto dun sa sinumbong niya. Kasi nakausap ko yung vlogger Nakipag one-on-one ako sa kanya. Kinausap ko siya. Sabihan ko, mali yan. And explain ko sa kanya. Wala kang puting ahas sa loob ng Malacanang. Wag mo kang magsinungaling. Okay? Wala ka nun. At wala ring nabanggit na Patricia Martin dun. Okay? Ini-issue mo lang si Patricia Martin kasi very insecure ka na naman. Ano magagawa mo? Maganda yung tao, may itsura. Kahit si Ridaw, di ba? May itsura. Maganda. Di ba? Fold dancing. Hindi mo na kasi magawa yung maharlika. Tumbling ka na lang. Matutuwa pa kami sa'yo, di ba? Papalakpakan ka pa namin. You have no beauty. Ayoko, masyado masaklap din sasabihin ko sa kabila. Sige. Ay, sa loob to, mga palangga, hindi binibigay ni Kalbo yung bribe sa kanila. Yung ninakaw ni Bukang Ridaw. Hindi daw binibigay ni Kalbo yung bribe sa kanila na ninakaw daw ni Ridaw. Sinungaling yung sinasabing Ridaw na nagnakaw daw. Di umano. Wala pong ninakaw si Ridaw. Dinadawit na lang po na talaga yung pangalan ni Ridaw. Okay. Liwanagin natin. Kasi yung sumbong mo Yan nagsumbong sa'yo, nakausap ko
'Diba? Ayoko pangalanan dito, nakakaawa naman eh. Sa totoo lang, ayoko ring i-bash kasi wini-win ko siya. Nagalit lang naman 'yun dahil tinanggal siya ng walang tamang basis. Okay? Rin natin. Ang pinaka ano po nito, ang pinaka leader ng sindikato diyan ay si Emerald Ridaw Bukangkang. Wala pong kinalaman si Emerald Ridaw sa mga vloggers. Hindi siya naka-intact doon. Okay? Hindi naka-intact si Emerald Ridaw dyan. Hindi nakikialam sa mga vloggers yan, number 1. Okay? Para sabihin ko sa inyo, to your information, hindi nakikialam si Emerald Ridaw sa operation ng mga vlogger. Okay? Dahil hindi niya saklaw yun. Okay? Pag nagtanong ka lang sa kanila, may mga sasagot sa inyo na information na tama. Okay? For example, tinanong ko, kamusta po yung farm to market road natin? Bibigay nila sa inyo yung datos. Yun lang ang ginagawa ng PCO. Pero yung pasahuran, malabo. Kung gusto mo, ilabas mo dito. I challenge you. No? I challenge you. Kung talagang may ebidensya ka, ilabas mo. Pag yan yung screenshot, hawak ko, parehas lang tayo hinahawakan. Okay? Kung yan ay matibay ang ebidensya mo, ilabas mo. Hindi mo na kailangan tumawag ng ombudsman. Kasi masyado mo lang pinasasarcastic ang lahat. Okay? You're very sarcastic kang magsalita. Pero ang tanong ko dito, baka parehas lang tayo ng nakuwang info. Yung screenshot nung mahaba ang buhok, okay, na nanggaling sa GC nila. Alam mo, ine-elaborate niya yung salita para humaba yung ano niya, para ma-curious kayo. Ang galing ng taktika mo, no? Sci-fi drama. Tuloy. At itong kanyang assistant secretary na si Patricia Martin, okay, ay isa lamang asong julol ni Ridaw para kausapin itong mga Ensenada trolls katulad ni Kalbong Rocky. Ensenada trolls. Dahil binubulsa o sinusolo ni Kalbo ang payola. Ay, binubulsa daw ni Kalbo ang payola. Okay, let me clarify mga kababayan ko, no? Ang nangyari diyan hindi po galing sa PCO. Okay? Wala pong nilabas na pera si PCO para diyan. At kahit kailan hindi naglabas si PCO para diyan. Okay? Siguro mga kababayan ko pwede yung magpakain pag nagkita-kita. 'Di ba? Katulad nung opening ng museum sa Palasyo, 'di ba? Yung mga vlogger pinakain ng PCO. Pinaghanda ng masarap na pagkain sa isang restaurant somewhere in Malacanang. Yun, pwede yun, mga kababayan ko. Pero, yung magbabayad si PCO, that's too impossible. Wala po akong nalalaman. Ito kasi ang storya. Okay? Para matapos na yung mga haka-haka nila. Okay? Para matapos na. Itong si Akla, mga kababayan ko, kaya ko tinawag na Solicitor General. Kasi mga kababayan, ang trabaho, noon pa man, according dun sa mga DDS na nakausap ko, no, yan daw ang naging problema niyan, money matter. Okay? Money matter ang naging problema ng tao na yan. Talagang naging mindset niya na kapag nakapunta ka sa gobyerno, pepera ka. Pepera ka, totoo. Pepera ka talaga. Yan ang mindset niya. Alam nyo, kinausap ako niyan. Kinausap ako ng tao na yan. At ang sabi niya sa akin, kailangan mo ko sa grupo mo. Bakit? Sabi kong ganun. What's your intention? Tinanong ko siya. Ano bang intention mo? Para malaman mo. Ano bang intention mo? Ba't kita kailangan dito? For what reason? Sabi ko, kailangan namin dito komentarista. Kasi ang dami doon sa team namin, sa Tugon. At para malaman niyo, ang dami doon sa Tugon, mga kababayan ko na mga street vlogger. So hindi ko as a president that time, hindi ko mahihirapan ako balansehin. Walang nagbabato ng komentary kasi ilan lang kami. Kung tutuusin, mga kababayan ko. So pumasok siya kasabay nito ni John, ni Mami Ping, at kasabay din to si Rocky nila. Yan, magkakasabay yan mga yan.
na pumasok nun sa Tugon. If I'm not mistaken, mga kababayan ko. O nauna to si Akla, mga kapatid. So, pina-approve ko yan. Bago ko na ipasok yan, pina-approve ko yan doon sa mga heads natin, sa heads namin. Sa mga officer din doon. Na ipapasok ko to kasi kailangan natin ng komentarista. Then sinala yan. Dumaan sa proseso. Magaling magtago ang bakla eh. Tapos, after a few days, nag-usap kami. Kino-convince niya ako na gumawa ng pera sa loob ng palasyo. Sabi ko, gagawa ka ng pera dyan? Hindi, ayoko. Sabi ko, hindi pa pwede para dyan yan. Hindi pa pwede na gagawin natin yan. Tugon is designed for supporting the advocacy of our president. Suportahan si PBBM. Mga kababayan ko, ibigay yung dapat na suporta sa Pangulo. Kaya nandiyan yan. Yun ang purpose niyan, hindi para mangulimbat ng pera. Beside, mga kababayan ko, wala naman din ilalabas yung mga tao na yun. Okay? Mga kababayan, to be clarify, niliwanag ko sa kanya yan. Alam niyo ang ginawa niya ni Akla, mga kababayan ko, tinabla yung Tugon dahil nakapasok na sa Malacanang, humanap ng koneksyon at ito, nakita niya nga yung mga tao na yan. Yan ang dinikita niya ng dinikitan. So, nagtatangka siyang gumawa ng grupo that time, suddenly hindi niya magawa. Kailangan niya pa rin dumaan sa amin. Kasi kami yung prime na kami yung prime na kinikilala that time na isa sa mga content influencers doon na nakikita ng Malacanang. Now, mga kababayan ko, no? Now, nakita nyo naman nagko-content kami sa palasyo, kahit saan nakikita nyo kami doon. Now, nung nakita nyo kami doon, mga kababayan, itong si Akla, mga kababayan ko, dahil sa hindi niya magagawa yung demolition sa akin, dahil sa hindi niya magagawa yung plano niya na magpakalat ng ganito at magsulisit ng ganito, mga kababayan ko, ang ginawa sa akin ng dalawa yan eh. Siniraan ako ng siniraan. They are just waiting na alam nila magagalit ako kapag ginawa nila at sisitayin ko sila at humanap sila ng timing para i-execute yung kanilang plano, mga kababayan ko. Biruin nyo, mga kababayan, nagulat kayo, si Mami Peng biglang naging Tugon. That time, nagulat ako nun eh. Tapos that time, mga kababayan ko, magkalabang kami. Ginawa nila to, totoo to sinasabi ko sa inyo. Totoo to. Ito Mami Peng, analysis ko to. That time magkaaway tayo. Hindi mo napansin? Kinuha ka nila sa Tugon, kinuha ka nila dito. Para saan? Para umatake rin sa akin. Pinagsabong tayo. Ganun lumagari yung mga yan. Tapos yung mga kaaway ko naman, nakalabang ko na content creator that time, pinagkukuha nila, kinausap nila. And ginawa ngayon ito ni Kakiraki, nandito siya, habang yung mga content creator, kino-content ako, winawasak ako, tawa siya ng tawa. Inaatake ako ng inaatake ng mga kaibigan ko. Now, ganyan lumaro yan si Kakiraki. Ganyan maipagwasakan yan. Kasi bakit, mga kababayan ko, inupakan ko siya ng inupakan dito pagbaba ko. Bakit? Kasi yung mga sinabi niya sa akin, usually pala, is tactics niya pala para makuha yung loob ko and then sa kanya ko i-execute sa grupo. Sa kanya ko wawasakin dun sa loob at sisiraan kung kani-kanino. Tama ba ako? Sa totoo lang alam mo Kakiraki, totoo tong sinasabi ko. Hindi ka nagtagumpay doon. Alam mo kung bakit? Kasi ultimo yung mga taong nakapaligid sa'yo na tinutulungan ka, nagsasabi sa akin eh. Na atakihin ako, banatan ako sa social media. Ganun ba ako threaten sa'yo at ganun ka ba natatakot sa akin? Hindi mo ba kaya makipagharap-harapan? Sabi ko sa'yo pare, wag mong gawin sa loob yan. Hindi pwede yan dahil hindi dyan para dyan yung mga vlogger. Kung tutusin, dapat ako magalit sa'yo eh. Sa totoo lang eh. Wala kang pinundar dyan. Hindi ka talaga Marcos loyalist. Galing ka kay Isko. That time, nung nakita mong si Marcos, mataas ang credibility, mataas ang chance ang manalo, iniwanan mo si Isko. Diba? Hindi kala mo, hindi ko alam. During that time, nung campaign, wala kang mapasukan, hindi kita pinapansin. Alam mo kung bakit? Nakakatakot kang dikitan. Binalaan na ako nila.
Nagkita na lang tayo nung sa bahay ni Senator Amy. Okay? Dahil pumasok ka ng PBE. Okay? Nagsumiksik ka doon. At nag-initiate ka na mag-lider-lideran that time. Niligwak ka rin, di ba? Hindi naman dahil sa pera, kundi sa bad attitude. Nagla-livestream ka, lasing ka. Ang problema sa'yo, pare, sinisira mo yung mga tao. Now, may pagkakataon na ako magsalita to inform the Filipino na yan ang ugali niyan, yan ang ginagawa niyan. Ngayon yung sabihan na mali yung mga sinabi ko. Diba? Ayan ang totoo. Yung tao na nakapaligid dyan, wawasaking kayo niyan. Mahilig gumawa ng trouble yan. Troublemaker po yan tao na yan. Alam mo, sising-sisi ako sa sarili ko na kinaibigan kita. Kasi sa bandang huli, ako tataryain mo. Pag nagkita pa tayong dalawa ngayon, lulumpuhin pa kita eh. Sobrang gigil ko sa'yo eh. Biruin mo, kinaladkad mo yung mga tao ng ganon, ng kahihiyan. Nakakahiya kayo. Dalawa lang kayong leader dyan. Na kayo ng teteng, puro pera inatupag ninyo pag susulisit. Alam nyo ako kung ba't ako nagagalit. Kasi may tinaya ako eh. Pagkakaibigan ng tinaya ako eh. Alam nyo bang tinalikuran ako ng mga taong pinagkakatiwalaan ko para lang itayo yung grupo na yan? Tapos in the end gagawin nyo akong masama para sa pangsarili nyong interest. Vested interest ang tawag dyan. Winasak nyo ako sa mga kaibigan ko in the end tapos kayo makikinabang kayo ng ganyan para Kasi pag hindi nyo magagawa yan kapag nandiyan ako. Malakas ang loob ko na sabihin to sa inyo. Okay? Hindi nyo magagawang pumera magsulisit kasi alam nyong magagalit at may magagalit dito. Kaya ginawa nyong ligwakin ako para siraan ako sa mga maraming tao. Akala nyo hindi nakakarating sa akin? Kapal ng mga mukha ninyo. Diyos ko po. Kakapal. Alam mo, yun lang ang akin doon, ang kakapal. Pagkatapos, alam mo sa totoo lang, pagkatapos kitang tulungan, pagkatapos mong humirit sa akin ng kung ano-ano ng pera, pinapautang kita. Yung mahaba buhok. May naririnig kang reklamo sa akin? Pero kung mura-murahin mo ko, ganun na lang. Bakit sino ka ba? Pinapalamon mo ba ako? Baka ikaw ang pinalamon ko. Sinasabihan nga ako nila mag-ayos daw tayo. Sabi ko, hindi na lang siguro. Tapos sasabihan mo ako ng gano'n, sisiraan niyo ako sa maraming tao. I know your tactics. No? Binubulag mo yung mga tao eh. Huwag kang gano'n. Yung utang mo nga sa akin, di ko na nga siningil eh. Kasi wala ka rin pambabayad. Masyado ka nagpapaawa. Diyos ko po. Sana malaman ng yan. Sana malaman ng mga tao yan. Na ngayon, yan ang nangyayari dyan. Diba? Mga solicitor general. Diyos ko po. Hindi ko na pangangalanan yung mahabang buhok kasi may pamilya eh. Naaawa rin ako eh. Tapos fake news pa siya. Dinadamay ko daw yung anak. Wala nga akong binabanggit na pangalan ng anak niya eh. Wala nga akong sinasabing mayroon siyang ganito. Akala mo hindi makakarating sa akin yung mga sinabi ng parallel leaders? Nakarating sa akin. Pagkatapos ko i-inform, ipakita lahat ng resibo ko. Lahat ng GCash send ko sa'yo. Lahat ng tulong na hiningi mo. Lahat ng dahilan, pati kahit sa nanay mo. Ito ipapalit nyo sa akin? Hindi ako nanunumbat. Napakabait kong kaibigan. Hindi ako madamot. Tandaan nyo yan. Pero kahit kalabang ko, kaharap ko, ngumingiti ako. Kasi hindi ako plastic na tao. Huwag mong kalimutan mag-follow, like, and subscribe at mag-iwan ka na rin ng komento sa napanood mong video.